Para sa food adventure natin today, magbiyahe tayo pala Union para sa isang exciting at bagong food experience. Gusto ko yung cake nung anghang. Tapos yun nga, yung briny taste nung crab meat. I love it. 2 shots din po ito, Mama. And unsweetened. Ba't ang tamis? Pait baka mo. Ayan. Dito niya ata linabas lahat ng pait niya sa buhay. Makiki-food trip tayo sa isa sa mga iconic na kainan sa Maginhawa. We only started like a garage, talagang hole in the wall. Kasi ang iniisip lang namin nun, kung ilang tao lang in one day, siguro hindi pa aabot ng 100. At maghahanda tayo ng panalong dishes from the freshest ingredients sa isang farming community in the city. Gagawa tayo? Spinach pizza. Ito yung kadalasang ingredient na sinasama natin sa mga savory dishes. Pero for this one, gagawa tayo ng parang pinaka-sauce gawa sa bulaklak ng kalabasa. Let's go, food explorers! Ang first stop sa ating food exploration, ang New Greenland Community Model Farm dito sa Bagong Silangan, Quezon City. Si Ma'am Buena, na isa sa mga masisipag na tagapangalaga dito, ang nagsilbing tour guide ko sa 7 ektaryang urban farm na ito na itinayo noong 2021 para magsilbing vegetable capital ng syudad. Labanos, kalabasa, may pechay, may spinach. Ano pa ba yung nakita ko doon? May kamote po kayo doon, ano? Sa tulong ng samut-saring mga tanim nila dito, nagkaroon ang komunidad ng mga residente ng Bagong Silangan ng regular na pagkukunan ng mga sariwang pagkain at syempre kabuhayan din para sa mga urban farmers na nagtatrabaho dito. Bilang isang model community farm, madalas din makatanggap ng bisita sina Ma'am Buena dito sa New Greenland Farm. At isa sa mga madalas nilang ihain sa mga guests nila ang sariling recipe ni Ma'am Buena na lumpiang puso ng saging. Ang murang puso ng saging hinihiwa at binababad muna sa asin bago pigain para mawala ang pakla. Kahahaluan ng bawang at sibuyas. Titimplahan ng konting maasin at paminta. Saka ipapalaman sa lumpia wrapper. Prito hanggang maging golden brown. Gamit lang ang mga simpleng sangkap na ito, meron ka na agad lumpiang puso ng saging na perfect ulamin kasabay ng sausawang may suka. So isa dun sa mga na-harvest natin kanina is yung kanilang spinach. And mapapansin niyo kahit saang pizza place ka pumunta, meron itong flavor na to. Gagawa tayo? Spinach pizza. Gagawa tayo ng sarili nating dough from scratch. So, ito yung ating all-purpose flour. So, unahin muna natin yung ating mga dry ingredients. We'll also add in some salt. Of course, yung ating flour, meron na yung natural na sugar, kumbaga. Pero para lang mas mapabilis yung pag-alsa ng ating dough, lagay tayo ng konting asukal. And then finally, doon sa ating mga dry ingredients, yung ating yeast. Lagyan na natin ang ating tubig. Kapag yung mixture ninyo or yung dough na binubuo ninyo, meron isang ingredient na oil-based or fat, I would suggest na ihuli nyo siyang ilagay. In this case, nilagay muna natin yung tubig, tapos hihayaan muna natin na ma-absorb nung ating all-purpose flour, yung tubig, bago nyo ilagay yung oil. Kasi ang mangyayari,
hindi niya totally makukuha kapag pinagsabay nyo yung both liquid ingredients natin. Ito yung tinatawag nating process ng autolysis sa baking. You'd normally want to let it stand for at least 30 minutes para yun nga, totaling ma-hydrate yung mga particles or yung mga pira-piraso ng ating all-purpose flour. Once na kontento na kayo, tingin ninyo fully hydrated na yung inyong dough, saka natin ilalagay yung ating fat or yung in this case, ating olive oil. Yan. Satisfied na ako dun sa dough natin, i-rest muna natin siya. So habang nagre-rest yung ating dough, prepare naman natin yung parang pinaka-sauce natin. Kasama nga dyan yung ating spinach. Tatanggalin lang natin yung pinakatangkay sa dahon. Ipapainit na rin tayo ng tubig kung saan natin siya ibablanch. So idadunk lang natin yung ating spinach doon sa ating kumukulong tubig. Siguro 30 seconds, pwede na nating patayin yung apoy. Para tanggalin lang yung excess moisture, ipagyan lang natin siya. After matanggal yung excess moisture, pwede na nating i-chop. So after magdoble nung ating dough, ito na yung first rise na tinatawag. De-deflate natin siya. So iro-roll lang natin yan ulit. And then saka natin ipoportion yung dough natin. So nakat na natin at na-shape na natin yung ating dough into portions. So another critical step is hayaan natin sila ulit umalsa. After nun, pwede na tayong mag-shape into dun sa kilala nating pizza. And then, pwede na nating isalang dun sa oven. So ready na yung spinach natin. Blanched. Squeeze na rin natin. Na-chop na natin. Pwede na nating lagyan ng cream cheese. So softened na yung cream cheese natin. And since magiging pinaka-topping or sauce siya, depende na lang din sa preference niyo kung gusto niyo ng ganyan siya kalapot or kakapal. Pero ako, mas gusto ko lang siyang panipisin ng all-purpose cream. Yung mixture natin ngayon, kung mapapansin ninyo, medyo on the matabang na side ito. Pwede niyong lagyan ng asin or any other seasoning na preferred ninyo. Pero kung gusto niyo mas cheesy, mas may parang pool siya kapag kinukuha niyo yung inyong slice ng pizza, pwede tayong gumamit ng parmesan. So ready na yung ating spinach mixture. Meron na rin tayong dough na naka-rest doon. Pwede tayong mag-shape ng ating pizza. So, lagyan lang natin ng oil para hindi dumangkit yung mismong dough natin. Yung ating peeled tomatoes. And finally, ating spinach. Salang na natin.
Nakikitaan mo na ba itong bagong startup coffee shop sa San Juan, La Union? Kung hindi pa, where have you been? Binisita namin yan ng fellow food explorer nating si Hailey para itry ang kanilang best-selling drinks na may sarap ng homemade na kape. Bawat serving nila ng kape dito, may 2 shots ng espresso kaya magigising talaga ang diwa mo. Kung trip mong namnamin ang pait kasabay ng bagong coffee experience, try mo itong black velvet nila with dark chocolate. Pait ba ka mo? Ayan. Black velvet. Dito niya ata linabas lahat ng pait niya sa buhay, guys. Kung ikaw naman yung tipong pa-sweet, para sa'yo ang non-coffee drink nilang strawberry shortcake. Itsura pala niya matamis na. Napaka-simple. Yes. Parang lahat ng ipinagbabawal nandito, everyone. Na joke lang. Pinagbabawal ng masarap. Masarap. Yung bitterness, it's not for everyone, di ba? Meron din mga sweet tooth na tao. So, meron din silang sinuserve na mga matamis for you guys. Ito naman siya. Hindi siya nakakaumay. At syempre, nandyan ang binabalik-balikan na signature drink nilang Katwa Coffee na may tamang balanse ng flavors na magugustuhan mo. Lahat yan gawa ng mismong may-ari ng Katwa na si Sir Domino Flor-de-Lisa. Isang culinary arts graduate na dapat sana mag-a-abroad na kung di lang dumating ang pandemic. At hindi lang kape nila ang panalo dito ha, dahil tinry din namin ang kanilang Katwa Burger. At ang masasabi lang namin, Wow, the sauce! kaya kung need mo ng coffee at merienda break sa iyong next LU trip, try nyong mag-stop over dito sa Katwa Home Coffee kasama ang buong tropa. Mamang, pansin ko lang po, may sinasabi kayo bakit medyo masukal tong area ng kung saan nakatanim yung kalabasa ninyo. Hinahayaan po namin na tumubo yung mga grass para po may kakapitan po yung kalabasa. Ang maganda dito, ma'am, sa bulaklak ng kalabasa, everyday, meron kang supply. Kada umaga, di ba? Opo, marami po. Ito po yung racket kasi ng airmats ko nung nagka-college pa ako. So nag-harvest kami sa umaga, dadalhin ng nanay ko sa palengke, bebenta niya, yun yung magiging allowance ko for the day. Kaya, paborito ko to eh. Wow, ang ganda. Ito yung kadalasang ingredient na sinasama natin sa mga savory dishes. Kadalasan din, niluluto ito. Pero for this one, gagawa tayo ng parang pinaka-sauce gawa sa bulaklak ng kalabasa. So we have here yung ating olive oil. We're just gonna add in some garlic. Lalagyan natin ng cashew nuts. So lagyan na rin natin yung bulaklak ng ating kalabasa. So ito na yung ating squash blossom sauce. So yung ating binubuong dish is basically pasta na may side dish tayong bread. Siyempre, hindi mawawala yung protein natin. Since mainit naman na yung parang pinaka flat griddle natin, ito meron tayo ditong chicken breast na pwede nating isalang. Yan. Habang sinisir natin yung ating chicken, pwede nating assemble yung iba nating dishes. Since patapos na yung chicken natin, pwede na tayo magtosta ng ating tinapay. And meron na rin tayong pre-cook dito na pasta. Pwede na nating itos yung ating sauce.
Gamit lang tayo ng konting pasta water. Ready na lahat ng components ng ating dish. Pwede tayo mag-plate. Masayang food trip with an exciting community vibe ang usapan, hindi mawawala sa sikat na listahan ang Maginhawa Street sa Quezon City. At isa sa naituturing ng institusyon ng masarap na kainan dyan, ang Urban Chick. It's about her life here in the city and how she loves to cook chicken. This all started with my children. I have 3 kids, but they're all grown up now. So at the time when they were still in school, I would let them bring a home-cooked food. Every time they would come home, ubos na ubos, sabi ko, ano nangyari? Yung pala yung mga classmates nila lahat. Urban Chick is 10 years old. We started 2013. We only started like a garage, talagang hole in the wall. Yikes. And then somehow we prevailed. Kasi ang iniisip lang namin nun, kung ano lang yung kaya kong lutuin. Yes. Kung ilang tao lang in one day, siguro hindi pa aabot ng 100. Dito nagmi-meeting, dito nagkakaroon ng chikahan, dito nag-video, kung ano-ano ang ginagawa ng mga bata. Tapos hanggang sa lumaki na lang ng lumaki siya. Siyempre, dapat ma-experience natin ang mga signature dishes na binabalik-balikan dito ng mga estudyante at varsity players ng mga kalapit na university sa area. Alphan Meal derives okay. its name from an org of my son, si Jules. Kasi gusto nilang magkaroon ng anniversary name na meal dito sa Urban Chick, yung org nila. Okay. So, tinawag kong Alphan Meal to. Why? Kasi bestseller namin si Chicken Barbecue, leg and thigh yan. And this is the famous croqueta, cheese croqueta. So, I want you to taste this kasi this is the recipe of my lola. Oh, heirloom recipe, So the potato itself is flavored already. It's that perfect combination of yung soft texture sa loob, very flavorful, and then yung nagbabalance sa kanya is yung crispness na meron sa labas. So, winner to, mama. So whatever it is that you see here, meron kami niyan na single order with rice, or with bread, or different combinations lang. Or with pasta, ganun. Must try din dito sa Urban Chick ang pinagmamalaki nilang naturific na merienda. Fat tortilla, overstuffed bun, at Brandy's favorite na pinangalan sa alaga nilang aso. Para sa mga mahilig sa dessert, try nyo tong banana choco pancakes. And for a unique and refreshing na panulak, highly recommended itong cucumber shake ng Urban Chick. Inaalala ko kung kailan ako huling nakatikim ng cucumber with milk. Parang wala. Pwede pala siya. Pwede. In fact, sa sobrang panalo ng pagkain nila, kasama sila sa food businesses na bumida nung nagdaang Maginhawa Arts and Food Festival ng Maginhawa Food Community last December. So yung Maginhawa Food Community, isa tong collective of business owners na based dito sa Maginhawa area. More than 15,000 na tao yung dumating. And it's actually a comeback. The first one happened in 2014 and we're very happy na even after 9 years, todo pa rin suporta ng mga tao. Kaya next time mapadaan ka ng Maginhawa, try mo na rin tong nakaka-good vibes ng mga kainan sa Maginhawa. Lalong-lalo na tong Urban Chick. Tara! Food trip tayo! Boys, girls, attack! Kilala ang La Union bilang isang sikat na surfing and party spots ng norte. Pero alam nyo bang maaari ka ring makapag-enjoy ng quiet time kasama ang buong pamilya dito? Welcome to Aguinaldo Villas!
ang family vacation spot na pagmamayari ng former actress and host na si Bettina Carlos at ng husband niyang si Mickey Eduardo. Actually, Chef, before pa we got married, may drawing na to. My husband, bago pa siya nakahanap ng magiging wife, he already had plans of putting this up. Ang contribution ko dito ay, sige, lagyan natin ng food kasi natural, pag may gusto kang titirhan, if you want to stay, you want to go on a vacation. And it's right up your alley. Gusto mo ng food, di ba? Yeah. So, para lang accessible, we put up mannequin. Bukod sa nakaka-relax na kapaligiran at amenities, isa rin sa mga mai-enjoy mo dito ang fresh food experience na ino-offer ng Mana Kitchen. At ang bestseller nila, ang kanilang GGSS Crab Roll. So, ang main business ng aking husband ay yan. Yeah. Kasi family business nila, they export crab meat. Based sa Cebu, kasi dun sa area na yon maraming mga blue crabs na hinuhuli. I see. Tapos talaga pong kinakamay isa-isa. Lahat ng nakikita nating crab meat dito, hand-picked. So walang machine na gamit dyan, as in mano-mano, literal, na kinukuha nila from the crabs. It's briny, tapos yung linamnam ng crabs, panalo. Crab roll for Sir GR. Thank you. Thanks. Crab roll. Gusto ko yung cake nung anghang. Tapos yun nga, yung briny taste nung crab meat. Opo. I love it. We are thankful to say na ito talaga yung pinupuntahan ng mga tao sa Mana Kitchen. Bukod sa masarap na crab roll, kasama rin sa mga na-enjoy ko sa aking pagbisita dito, ang masasarap na coffee drinks. Exactly how I want my coffee. Shaken, not stirred. Taray. Gusto ko to. This is awesome. Ma'am Bettina, pwede ba itong kopyahin? Ubus na. Nagdaldal pa ako niyan, ha? Yan. Two shots din po ito, Mama. 2 shots, pero... And unsweetened. Ba't ang tamis? Yung vegan cream natin. Wow! Aginana actually means rest, Rest. in Ilocano. So that's what we pray for to give to them, that experience. Kasi pagpasok mo pa lang, talagang yung feeling mo talagang makapainana ka nga eh. Makakapagpahinga ka. Yun yung parang vibe na sasalubong sa'yo. When I said yes to my husband in marriage, I knew na part nun was, kaya ko bang mag-move ng probinsya? O city girl talaga ako? Yeah. I love living in the province. I call Sanay. myself Shana. Shana? Probinsyana.